Ito pong buwan ng Enero ay Bible Month po sa Pilipinas. At ito ay isang magandang kaparaanan upang ang mga tao ay kanilang kilalanin na ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno ay kinikilala ang banal na kasulatan. Katunayan, ang National Bible Week, January 20 to 26, at yung National Bible Sunday, January 26, at yung National Bible Day, tuwi pong last Monday of the month ng January, yan po ay nasa batas ng Republika ng Pilipinas, Republic Act number 11163. Kaya taon-taon ay pinagdiriwang natin, kinikilala natin na ang salita ng Diyos ang siyang ating bibigyan ng katuunan at dito lang tayo sasandig. Hindi sa tao, kundi sa Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Gusto niyo ba yon, mga kapatid? Palakpan natin ang ating Panginoon. Nabasa na po ang talata na ating pong pag-aaralan at ang title nga po nito ay Moving Under God's Guidance. May mga nadinig tayo noong magkakaroon na ng New Year, lalo na kapag maghihiwalay ang taong 2024 tapos 2025, ay maraming mga Spanish tradition na kung saan ay nakuha ng mga Pilipino. Kaya yung isa dito ay yung 12 grapes, hindi po ba? Na kapag kayo sabi under the table for New Year's, merong ritual and follow the rules that go along with it. Precisely, it's in those moments when the universe is supposed to start guiding you toward the person you were always meant to find. Yung palang ibig sabihin nun. Kaya itong New Year na ito, ay sa ang paniniwala nila, kapag ginawa nila yon, meron silang 12 bilog na prutas, ay magiging successful, at kaya din sila nagpapaputok, di ba? Maraming mga bumili ng mga fireworks ay para daw pampaalis ng mga masamang espiritu ay ng mga demonyo. Pero hindi nila alam, katabi nila yung demonyo. Joke lang po yun. Wala namang, so wala pong walang katotohanan. Iyon ay myth. Ibig sabihin nun, ay sabi-sabi lang po yon at yon ay tradisyon. Hindi naman lahat ng tradisyon ay masama, meron ding maganda rito. Pero pagdating po sa salita ng Panginoon, ang Diyos lamang, ang Word of God lamang ang ating pagsasaligan. Kaya, ngayong umaga ay what do we really need in 2025? Hindi natin kailangan yung mga tradisyon na kung saan ay patsamba-tsamba lamang, at wala naman talagang katotohanan. Ang kailangan natin ay we need a mindset that is anchored in the Word of God and an inward reflection based on how God values us. This is what we need in 2025 in order for us to secure success in every aspect of life. At bilang mga anak ng Diyos, mga Christian tayo, follower ni Lord, mapalad tayo sapagkat ang gabay ng buhay na ating nilalakaran ay mga katotohanan at prinsipyong subok ng panahon, walang bahid ng pagkakamali, timeless ang relevance, at higit sa lahat, may kaakibat na pabor at himala sapagkat ang source nito ay ang Diyos ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin at sa ating lahat, ang Diyos na nagsasabing palagi na I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya, the Word of God is filled with all the help that we need in knowing, doing, and enjoying the will of God for our lives. But our response to God should be to exhibit both faith and commitment as we trust in the Lord with all our hearts and listen to the guidance of wisdom
from His Word and from our trusted men and women of God. Kaya, ngayong araw na ito ay ating titingnan, pag-aaralan yung moving under God's guidance. Alam natin, ang buhay ay isang biyahe o paglalakbay. Dito sa GLCM, madalas nadidinig ang word na yon. Meron tayong destination. Ang iba nga sa atin ay malayo na ang nararating. Hindi lang ito sa edad, mga kapatid. Ang iba ay nasa kalagitnaan na ng biyahe. At ang iba ay nagsisimula pa lamang. At mayroon ding malapit na sa finish line. Kaya tanong mo sa iyong katabi, nasa ang banda ka na ba ng biyahe? Mahalagang maging interesado tayo, mga kapatid, sa present status ng ating biyahe. Ngunit, ang higit na mahalagang itanong sa sarili ay nasa tamang biyahe ba ako? Mahirap naman yun, pupunta ka ng monumento, tapos papuntang Alabang ang iyong nasakyan, medyo magkalayo. At ang sagot diyan ay depende sa source ng guidance mo, ano o sino ang mag-guide sa iyo. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo, ang guide ko sa biyahe, walang iba, kundi ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang nakakaalam, hindi lang ng aking nakaraan, kundi maging ang aking kinabukasan. Kaya, sure ako na tamang landas ang nilalakaran ko, sapagkat tamang gabay ang sinusundan ko. At ang direksyon ng aking mga hakbang ay patungo sa katuparan ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ngayon, ang tanong ay paano ko natiyak ito? Ito ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid. Moving under God's guidance. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa tamang perspektibo on how God guide us. Nais ng Diyos na mabatid mo ang kalooban niya para sa iyo. Ipinagkaloob niya ang lahat ng kailangan mo upang madiskubre ito. At nasisiyan siya sa bawat isa na nagnanais, naghahanap at tumahakbang patungo sa katuparan nito. Kaya, how does God guide us? Una, God guides us through His revealed Word. God guides us through His revealed Word. God's will is not hard to find. Kaya kung ating, siguro na itanong natin ito sa ating mga sarili, sa mga nakaraang panahon ng ating buhay, o kaya kahit sa pangkasalukuyan, ay yung mga tanong na, halimbawa, anong kurso ang kukunin ko kung tayo ay magsisipag-aral? Lilipat ba ako ng trabaho? Anong negosyo ang papasukin ko? Saan ako titira? Sa Manila ba? Sa probinsya ba? O sa ibang bansa ba? O sino marahil ang tanong mo na mapapangasawa ko? Kailan ako dapat mag-asawa? Hindi na ba ako mag-aasawa? Magpapatandang dalaga na lang ba ako? Bibili ba ako ng sasakyan? O anong ministry ba ang kalooban ni Lord na mag-involve ako? Ngayon, maraming tao ang nagtatanong ng mga ganyan sa kanilang sarili. Ewan ko sa inyo, sa mga nararito, kung naitanong nyo na yan minsan sa buhay ninyo. Naitanong nyo ba yan, mga kapatid? Honest, natanong nyo ba yan, yung mga tanong na yan? Pero ang katunayan ay yung kalooban ni Lord sa specific situation natin ay gusto rin nating malaman iyan mula sa ating Panginoon. Halos lahat ng mga nais ng Diyos para sa iyo ay inihayag na niya. At masusumpungan po natin ito, masusumpungan mo ito sa kanyang salita. Ito nga Bible, itong Biblia. So kung saan nandoon ang wisdom na Bible-based wisdom na nakasulat sa Biblia, na siyang gagabay sa atin sa mga desisyon na atin pong gagawin. Kaya sa Proverbs chapter 6, verse 22, verse 23, kayo po ang bumasa ng malakas. Ready, go.
pagkat sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ang verse na ito ay indikasyon na inihayag na ng Diyos ang kanyang kalooban sa bawat sitwasyon ng buhay. Ang tanong ay sumasang-ayon ba ang lakad mo sa maliwanag na kalooban ni Lord para sa iyo? Halimbawa, kalooban ni Lord na ibigin mo siya ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Kaya ang tanong, ginagawa mo ba ito? Kaya nandun yung kanyang kalooban, nandun yung kanyang gabay. Ang tanong, ginagawa ba natin ito? Kalooban ni Lord din na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam niyo po ba ito? Nasa Bible po ito. Kalooban ni Lord na igalang mo ang iyong mga magulang. Hayag sa Bible rin kung paano ka magsasalita sa iyong kapwa. Hayag din ang kalooban ng Diyos para sa mga may asawa, o mga husband, mga wife, o mga magulang, o mga anak. Kaya tinuro ni Lord kung paano tayo pipili nga ng mapapangasawa, mga kaibigan, at mga taong sasamahan at iiwasan. Nasa Bible po yan, mga kapatid. Pati kung paano natin i-manage, kung paano tayo magiging magaling na steward sa ating finances, sa ating pananalapi, hayag din sa Bible yan. Katunayan, yung pera, yung finance ay maraming talata yan sa Bible. Ngayon, paano magkakaroon ng matahimik at payapang buhay? Nakasulat din po yan sa banal na kasulatan. Paano may iwasan ang stress? Paano may iwasan ang pagkakasakit? So, iyong mga katanungang iyan ay hayag na itinuro ng Biblia sa atin. Halimbawa, sa relationship. Alam yan, di ba? Alam natin kung ano ang tama at mali. Kaya, lahat iyan ay hayag sa Bible at nais ni Lord na ito ay matutunan nating lahat. Hindi lang matutunan, kung hindi ito ay ating isagawa. Kaya sabi mo sa iyong katabi, isagawa mo yan sa year 2025. Kaya kung ikaw ay may bisyo, siyempre, kasayag na makakaroon ka ng sakit, karamdaman pagka nagbibisyo ka, wag mo nang gawin yon. Kung may mga maling relasyon ka, ay ituwid mo na. At kung merong mga ugali ka na alam mo na nakakasama sa iyo, nakakasama sa pamilya mo, sa kapwa-tao, ituwid mo na. Ito ang araw para sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kapag hinayaan mong gabayan ka ni Lord sa mga hayag na karunungan sa iyong pamumuhay, madali mong mababatid at mapagpapasyahan ng kalooban niya sa mga specific na sitwasyon na iyong kakaharapin. Ngunit, kung hindi sumasang-ayon ang pamumuhay mo sa hayag ng kalooban ng Diyos, siyempre, ano mangyayari? Ihanda mo ang sarili mo sa mga negative consequences ng iyong mga desisyon. Inuulit ko palagi na yung ating mga desisyon ang nagdudulot sa atin para tayo mahirapan sa buhay na ito. Kasi mula sa ating pagkabata hanggang sa magkaedad tayo, ay patuloy tayong nagpapasya para sa ating sarili at para sa ating pamilya at kung saang lugar tayo nandoon. Kaya ang lahat ng decision natin ay mayroong mga consequence. Kaya sana ay huwag maging negatibo ito. At nakakalungkot nga na minsan sinisisi pa natin ng Diyos, samantalang ikaw naman ang gumawa ng buhay mo. Ay meron namang Bible, meron namang mga ngaral, meron namang simbahan na ginagamit ng Diyos para maging tama at hayag sa Diyos yung mga ginagawa mo. At alam mo rin yon bilang isang tao. So, pangalawa, God guides us to trust Him each step of the way. God guides us to trust Him each step of the way. Kung ang prayer mo o prayer natin, mga kapatid, ay ipahayag ni Lord sa iyo ang eksakto
o specific na karanasan sa buong taong ito, malamang hindi ka makatatanggap ng sagot dito. Lalo na yung mga ginagawa natin. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa na, mayroon kang baby na o ikaw ay bagong silang, ay hindi sasabihin ng Biblia sa iyo kung anong brand na lampin ang gagamitin mo. Hindi mo matatagpuan yon, di ba? Kaya, kung ikaw rin naman ay mag-aasawa, hindi mo rin specific na matatagpuan sa Bible kung ano yung tao ng trabaho ang gusto mo. Hindi mo rin mababasa yon. Hindi mo rin mababasa, wala rin binanggit sa Bible na sa iyong panalangin na anong gusto mong mapangasawa, yung tall, dark, and handsome, o yung walang ka-handsome, o walang ka-tall-tall. So, walang ganoon, mga kapatid, ano? Kaya kapag specific yung gusto nyong malaman. So, ang isang ilustrasyon tungkol sa pag-guide sa atin, si Joseph ay pinagkalooban ni Lord ng pangitain ng magiging isang makapangyarihang leader. Ngunit hindi ipinaalam ni Lord sa kanya ang mga dadanasin niya bago ito maganap. Alam naman natin na si Joseph, the dreamer, ay hindi maganda ang kanyang nangyari sa kanyang pamilya. Di ba? Ibinenta siya, nakulong siya, siya ay nakulong sa hindi naman at sa maling kanyang ginawa. At alam na natin yon. At maging si David ay hinirang upang maging hari. Ngunit hindi sinabi ni Samuel ang detalyado ng kanyang mga pagdaraanan sa mga magaganap sa mga susunod na taon bago magkaroon ng katuparan ito. Pero sabi ng Psalms 119 verse 105, meron tayong guide. Sabi, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Doon sa mga hindi nakakaalam, nung nagpe-pray ako kung ano ang pangalan na pagkakatiwala sa akin ng Panginoong Diyos na itatayo ko nga simbahan katulad nito, ay yung Psalms 119 verse 105. Dito po nanggaling yung God's Light Christian Ministries. Ang Diyos ang nabigay sa akin yan, sa aking isip, sa aking puso. Kaya ito ang ating naging trademark o naging pangalan natin sa church na ito. So ano pa? Proverbs chapter 6 verse 23, ang sabi, for this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instruction are the way to life. Sa Psalm 119, verse 2 to 3, basahin niyo ng malakas. Ready, go. Mapalad, musunod. Kaya mga kapatid, sa halip na ipakita sa atin ang ating mararanasan, ginagabayan tayo ni Lord sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng urge through the Holy Spirit. Yung pangungusap, yung inner voice ng Holy Spirit na humakbang sa liwanag, meaning ayon sa kung ano ang tama at matuwid. Hindi doon sa mga specific na mga detail, kundi binalagay sa ating puso, binalagay sa ating isipan, ano ba ang tama at matuwid. Yun yung pangkalahatan na ginagawa ng banal na kasulatan sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya, regardless kung sang-ayon ang kalooban mo dito o hindi. So, binibigay sa atin yon. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging maayos ang ating buhay. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating kasalanan at tayo ay magbalik sa Kanya at tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya, ito man ay gusto mo o hindi, bibigyan ka ng pagkakataon. Kasi walang ginawang masama ang Panginoon Diyos sa atin sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal, hindi niya hayaan na ang tao ay mapahamak, mapunta sa impyerno, na hindi siya hinayaang makarinig ng Kanyang salita tungo sa kaligtasan. Amen po yan, mga kapatid. At hindi rin gusto ng Diyos na kung ikaw ay pinanganak na mahirap, mananatili kang mahirap hanggang sa kuning kanya. Hindi po totoo yun. Kasi meron niyang banal na kasulatan na siyang nag-guide sa atin. Kaya, ang context ng paggamit ng salita o kataga na lamp at light sa mga verse na binasa natin ay isang taong naglalakad sa napakadilim at
napakadelikadong lugar at ang dala niyang ilawan ay sapat lamang upang mailawan ang susunod niyang hakbang. Kaya yung lamp at light, yun yung liwanag. Ang ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos. Available yan. Kaya kahit na, alam nyo mga kapatid, libu-libong taon ng nakaraan, ilang beses ng mga emperador ang mga galit sa mga Kristiyano noong panahong iyon, ay sinisira nila ang mga Bible. Sinisira na, sinusunog lahat yan. Pero dahil iyan ay salita ng Diyos, hindi sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, napakaraming imprenta ng Bible na pinakamaraming imprenta ang salita ng Diyos kasi galing sa Kanya yan. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Ganon din naman, at sa bawat hakbang niya, maiilawan naman ito ang susunod na bahagi ng kanyang dialakaran upang mabatid kung saang direksyon naman ang susunod niyang tatapakan. Ibig sabihin nun, para sa atin yun. Yung bawat takbang natin, yung mga susunod na nilalakaran natin, alam natin yung direksyon na ating pupuntahan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi pinapakita ni Lord ang big picture in full detail? Bakit wala itong talagang detalyadong ito? So, pakinggan po natin dito nang ipinaalam ng Diyos ang mga pagdadaanan ni Jose o ni Joseph. Sa palagay niyo ba, tatahakin pa niya ang langdas patungo doon? Ganon din naman, nung ipinabatid ni Lord kay Moses ang mga kalbaryong maranasan niya sa bayan ng Israel, sa palagay niyo po ba, papayag siyang pangunahan itong papuntang promised land? Yung mga nagbabasa sa Old Testament, alam yan. Kung ipinabatid ni Lord sa kanyang mga alagad, sa simula pa lang, ang kanilang gagampanang misyon, sa palagay niyo ba, susunod pa sila kay Lord? At kahit yung mga pastor na nakilala ko, ay dalas na sinasabi nila, siguro ganon din ako. Kung alam lang mga pastor na puro kadalasan, mas maraming hirap ang dadanasin, wala siguro magpapastor eh. Kasi kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, servant ka, hindi ka magiging ikaw ay ang master mo si Lord. Kung si Lord ay nakaranas ng paghihirap, suffering, ikaw na sumusunod sa Kanya. Siyempre, follower ka, makakaranas ka rin ng suffering. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang pagsunod sa Diyos ay pagpapala, ang pagsunod sa Diyos kasama rin yung paghihirap. Kaya ang isang tao na mayroong puso na maglingkod sa Panginoon, nakahanda siya sa pagpapalang kanyang tatanggapin, nakahanda rin siya sa mga hirap ng buhay na kanyang maranasan. Now, what is the point? God wants us to trust Him moment by moment. Kung pinagpapala ka ng Diyos noong nakaraang 2024 o yung 2025, pagtiwalaan mo pa rin siya. Kung ikaw ay nakaranas ng paghihirap, ang dami mong hamon ng buhay, challenges, ngayong taong ito, magtiwala ka pa rin sa Kanya. Ito ay bahagi ng Kanyang paghahanda sa atin. Ito ay bahagi ng paghahanda sa iyo bago Kanya patuntungin sa iyong destination based on His purpose for your life. Kaya kung sa ngayon ay isang malabong larawan sa salamin ang nakikita mo para sa taong ito, o sa mga susunod na taon ng iyong buhay, just focus on the next step. Be guided by the Lamb and trust Him each step of the way. Take one step at a time. Sana naintindihan niyo yun. Ano yung application ko dito? Hindi mo kailangang maging 100% tiyak sa bawat hakbang. Wala naman talagang nakakatiyak noon. Si Lord lang. Ngayon, kapag pag ganito ang ginawa mo, hindi ka makakausad. Kung palagi kang nakukompuse, kung palagi kang ignorant, o hindi mo talaga alam, o blanco ka. Of course, hindi mo maiiwasan ang doubt and uncertainty ng buhay. Subalit, dito mo ngayon, ia-apply ang pananampalataya o pananalig. Kaya unang itinuro ng Bible sa atin na tayo manampalataya sa Diyos, hindi ba? Kaya baka meron dito na matagal nang naghihintay humakbang, pero hindi makakbang dahil ang nangingibabaw ay doubt o takot o uncertainty, o kaya may mga ayaw niya makaranas ng failure, ayaw niya makaranas ng pagkakamali,
Pag ginawa mo iyon, magiging parang paralyzed ka. Kailangan tanggapin mo yung hamon. Tanggapin mo. At kaya mong maging matatag ka, salubungin mo yung lahat ng mga pagsubok na yan sa 2025, manalig ka na ang Diyos ay hindi Kanya pababayaan kailanpaman. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Kaya, bakit hindi po tayo humakbang na may pananalig? Iyon ang turo sa atin ng ating Panginoon at nakasulat sa banal na kasulatan. At katunayan sa kasaysayan ng Lumang Tipan, alam natin na ang dagat na pula ay nahati. Matapos itutok ni Moses ang tungkod dito at ang bayan ng Israel ay nakatawid. Ganon din naman, isang halimbawa dito, ang Jordan River ay tumigil ng pag-agos. Matapos sumakbang ang mga saserdote sa tubig at ang buong bayan ng Israel ay nakatawid. Iyon ay nangyari, iyon ay himala ng Diyos sa mga unang tao doon sa Lumang Tipan. At ito ay nasulat. Kaya mga kapatid, habang ang salita ng Diyos ang gabay mo sa iyong paglakad, habang nananalig ka sa Kanya, bawat hakbang ng iyong buhay, wala kang dapat ikatakot. Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Nice kong i-clarify ito sa ating lahat, mga kapatid. Sana maintindihan ninyo. Sa ekonomiya ng Diyos, ang success ay hindi lang tumutukoy sa dami ng pera. Hindi lang tumutukoy ito sa kung gaano kalaki ang bahay mo o ikaw ay may marangyang buhay. Hindi ang mga ito ang end goal. Bagaman, maaaring maging bahagi nito ang material na bagay in the process, but for a purpose. So ang lahat ng ito ay merong dahilan kung bakit ito ay binibigay sa atin ni Lord. Ang success under God's guidance ay tumutukoy sa life of significance. Ulitin ko, ang success under God's guidance ay tumutukoy sa life of significance in relation to God's plan for humanity. Alam naman natin na maraming mga taong mayayaman, sikat at popular, pero malungkot ang buhay. Alam natin yan kasi hindi sila nakakonect. Hindi sila nagpapasakop, hindi sila lumahakbang ng kanilang buhay sa God's guidance na kung saan, kapag ginawa mo, magkakaroon ng significant ang iyong buhay. Ibig sabihin noon, merong kakwenta-kwenta yung buhay mo. Hindi yung mayaman ka nga, puro lungkot ka naman. Yun yung marami kang tinatangkilik, puro problema naman ang iyong pamilya. So, iyon yung nais kong sabihin sa inyo. Kaya, yung gusto ng Diyos, mayroong significant ang buhay na ito yung mga bagay na sumusunod na mahalaga sa ating Panginoon at nakakatulong din sa ating iglesia at sa bawat isa sa atin. Yung bang may kinalaman ito sa Great Commission. Anumang hirap ng buhay mo sa pananalapi, anumang ang iyong kalagayan ngayon, kahit hindi ka mayaman, hindi ka taas ang iyong pinag-aralan, pero kapag ka mahalaga sa iyo ang Great Commission, marunong kang mag-share ng gospel at nadadala mo yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, si Lord malulugod sa iyo. Yung bang may kinalaman ito sa salvation, yung buhay mo, alam mo kung ikaw ay ligtas, alam mo kung saan ka pupunta. Yung bang may kinalaman nito sa discipleship na hindi ka lang isang dapat maging member ng iglesia ng konti, kundi dapat alam mo na ikaw ay dapat maging disciple. At of course, dapat may kinalaman ka rin na mabago ang buhay ng iba. Yung ikaw ay merong passion and compassion sa buhay ng iba. Meron kang concern sa kanila. Yung bang may kinalaman din ito na mahango sa kahirapan ang tao, maayos na pamilya, maunlad na buhay, at marami pang iba for the sake na maipakilala ang Diyos at mailapit sa Kanya ang mga tao. Ito yung buhay na mahalaga. Ito yung buhay na merong significance. Kapag meron kang ganitong gustong gawin sa iyong buhay, na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos para ka maging channel ng Kanyang pagpapala. Amen. Kaya may kinalaman ito sa pangkalahatan, mga kapatid, na maranasan
ng tao ang life to the full through Jesus, gaya nakasulat sa Gen 10:10. Yun talaga ang nais ng Diyos sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya. Nais kong ulitin, hindi masama na marami kang pera, hindi ka masama na matalino ka, hindi masama na marami kang property. Pero ang lahat ng iyan ay kasangkapan lamang ni Lord para ikaw, para si Lord ay iyong mabigyan ng karangalan. At ang halaga sa iyo ay magamit ka ni Lord sa pagdidisipulo at sa pagdidisciple at meron kang ministry na kung saan inilagay ka ni Lord katulad ng God's Light Christian Ministry sa iglesyang ito na kung saan ay naroroon ka. Doon nakakaroon talaga ng significant ang ating buhay. Yung sinatawag na life to the full through Jesus. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan, makuha mo man ang lahat sa sanglibutang ito, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano ang iyong magiging pakinabang. Amen po ba? Kaya, pangatlo, God guide us to holiness, not happiness. Ang tanong, ayaw ba ng Diyos na tayo ay maging masaya? Of course, ang sagot diyan, hindi. Ang totoo, nais niya tayong maging masaya. Sabihin mo siyang katabi, nais kang maging masaya itong sa year 2025. Pero, yung kasiyahan na nais ni Lord sa iyo ay sa tamang, sa tamang context ng happiness. Iba kasi ang definition ng mundo sa context ng happiness o ng kasiyahan. Yung bang kasiyahan na nagdudulot para masira ang buhay. Masira ang tahanan. Masira ang kalusugan. Masira, hindi magawa ang magandang asal. In short, yung happiness na makasarili. Yung bang sa mundo ay ang kasiyahan ay kapag nagagawa mo ang lahat ng gusto mo ng walang hadlang. Kapag nakukuha mo ang naisin mo sa paraang gusto mo. Maisingit ko lang, meron akong mga kakilala na mga Christian talaga yan sa iba-ibang churches, ay pumupunta ng ibang bansa. Pero illegal entry. Illegal entry. At pagdating doon, minsan nagiging maayos ang buhay, minsan hindi nagiging maayos. Pero kung meron kang guide na ganito sa taong ito, guide us to holiness, not happiness, alam mo ngayon, yung lalakarin mo, simula pa lang ng pagpasya mo, kahit gusto mong umasenso, hindi illegal ang pupuntahan mo. Nakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Kaya, yung kasiyahan ng mundo na binibigay sa atin, hindi iyan gusto ng Diyos sa atin. Ang kasiyahang makamundo ay isang pagkauhaw na hindi nakasasatisfy. Hindi ka masasatisfy dito, maliwanag kayo. Sapagkat, ang totoo, ang tao ay walang kasiyahan. Wala siyang walang kakontentuhan. Nahutal na ako, pasensya na kayo. At kahit ako, hanggang ngayon, minsan, natutokso ako na parang hindi ka pa rin kontento. Diba? Meron ganun, di ba? Kahit siguro ikaw, Sister Nancy, di ba? Ang sarap ng buhay mo, no? Di ba? So, umiiling ka. Ayan si Pastor Jerio. Englishin mo na lang sa kanya, baka kala binibenta natin siya. Ayaw ba ng Diyos na makaranas tayo ng kaginhawahan? Sabi natin, hindi. Ang totoo, ito ang nais ng Diyos, mga kapatid, para sa atin. Hindi po sadista ang Diyos. Kaya huwag niyong isipin na yung iba sa inyo, gusto niyo palagi nagtitiis, puro mahirap ng mahirap ang buhay ninyo para kayo mapunta sa langit. Hindi po totoo yon. Hindi ba? Ngayon, ang totoo, ang nais ng Diyos, lahat ng ating ginagawa at yung pagkapasa natin ay nasa kalooban niya. Kaya, ang gabay na gusto ng Diyos sa atin ay matanggap natin at maisagawa yan sa atin day by day sa ating buhay. Na ang basehan nga natin walang iba, kundi ang kanyang turo, ang kanyang nais
na gawin natin sa ating buhay. Kaya nasulat yung Psalms chapter 1, verses 1 to 2. Pakinggan niyo ito ng mabuti. Hanotin niyo. Sabi, happy is the man who does not go in the company of sinners. Kaya masaya ka nga, pero araw-araw naman lasing ka. Araw-araw naman nagsusugal ka. Masaya ka nga doon. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Sabi, happy is the man who does not go in the company of sinners. First week pa lang naman ito ng January. Nais ko sabihin sa inyo mga kapatid. Yung kayong mga Kristiyano na naririto ngayon, kung maaari, kung sa tingin ninyo, mahina pa ang maturity sa inyong buhay, hindi kayo ganong kalakas. Huwag kayong makikistropa. Huwag kayong makikisama. Huwag kayong makikibarkada sa mga babaero, sugalero, lasenggo. Diretso na, mga kapatid. Minsan ko na lang sinasabi kaya lang naman yan Pero pasensya na kayo. Dahil, hindi kayo makatitiyak na kapag kayo na lamang ang nag-iisang Kristiyano, ang isip ninyo ay nakatuon pa rin sa salita ng Panginoon. Hindi kayo nakakatiyak doon, mga kapatid. Kaya sabi ng talatang ito, who does not go in the company of sinners? Who does not take his place in the way of evil doers? Who does not sit in the seat of those who do not give honor to the Lord? Kaya ang sabi pa, happy is the man, ayan, whose delight is in the law of the Lord, whose mind is on his law day and night. Kaya yun ang kahalaga ng Bible, mga kapatid. Yun ang kailangan ng quiet time. Yun ang kailangan ng ating mga devotion. Kasi pinapaalalahanan tayo. Ang totoo nun, wala naman talagang malakas sa atin Prone tayo sa lahat ng pagkakasala. Maniwala kayo, hindi lang mga lalaki ang mga nagbibisyo, mga babae din naman. Hindi rin naman mga lalaki lang ang nagiging babaero. Hindi lang lalaki ng babaero, yung mga babae nagiging lalakero. Ako minsan lalaki sa lalaki, kung minsan babae sa babae, hindi ba? Kaya yun ang gustong mangyari sa atin ng Lord, na tayo ay palaging nasa kanyang pagkapasakop, nasa kanyang pagsunod sa kanyang salita. Proverbs chapter 3 verse 13, happy is the man who finds wisdom, who gains understanding. Amen. So, ang landas na lalakaran mo sa ilalim ng ganitong bagay, sa kasiyahan, ay teaching, correction, rebuke, and discipline. In other words, life of holiness. Sabi nga po ninyo, life of holiness. Ang goal nito is to reflect God's image and to make us ready to do the good works which God has prepared in advance for us to do. At kung isasang-ayunan natin ang ating buhay sa gabay na ito, tiyak na makakamit din natin ang mga pangakong kaakibat nito. Assurance of prosperity in everything you do, just like a tree planted in the waters. Hindi nalalanta ang dahon at palaging namumunga sa kapanahunan. Ang pakinabang na matatanggap ay higit pa sa pinakamainam na pilak at mamahaling ginto. So, instead of seeking perks, be the person of God wants you to become. Instead of focusing on your profession, vocation, position, and promotion, commit yourself to personal transformation. Pwede ba sabihin mo sa iyong sarili, personal transformation? Amen. So, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. 1 Peter chapter 1, verse 16, for it is written, be holy because I am holy. Sa conclusion, mga kapatid, dito ako magtatapos. Yung gusto kong connect ito sa aking personal testimony. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ipinagkait sa akin ang mga bagay na tinatamasa ko ngayon. Pinagpala niya ako ng mabait, maganda at masayang asawa. Yung aking asawa nasa likuran, taas mo ang kamay mo, mga hindi nakakilala sa iyo. Pinagpala pa rin ako
ng aking anak na palaging healthy, si Gideon, gwapo. At yung aking mga apo na kung saan ay nag-e-enjoy ako na kapag inaalagaan ko. Ganon din, pinagpala niya ako even financially. Alam ni Ate Becky, ni Reby, at yung pa nakakilala sa akin, mga taga Bulacan, si Michael, kung ano talaga ang buhay ko. Ngunit, mga kapatid, hindi automatic na nangyari ang lahat ng ito. Matinding process ang pinagdaanan ng aking buhay. At kung ididetali ko, baka malungkot lang kayo at maiyak pa kayo. Kaya hindi ko nagagawin. Dumaan ako sa process ng pagtuturo, pagtutuwid, at pagdisiplina. Kasi ang dami kong pagkakamali. Dumaan ako sa mahabang panahon na pinapalis ni Lord ang aking pagkatao. Hindi ko sinasabi na ako'y ganap na. Until now, hanggang sa ngayon ay dumadaan pa rin naman ako ng mga maliliit na pagsubok o minsan mga challenges ng buhay. Subalit, ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap pakamtan ang mga inilaan ni Lord sa hinaharap. Ito statement na ito, hindi ram ko lang ngayon kay San Pablo na nababasa ninyo sa banal na kasulatan. Pero ang totoo, serious po ako, pinadaan ako ni Lord sa proseso ng holiness. Hanggang naging malinaw sa akin ang kanyang layunin. At bunga nito ay pinanganak ang God's Light Christian Ministries na itatag ang iglesyang ito. Hindi ko ito gusto, hindi ko ito pinangarap. Sapagkat bago ako pumunta sa Cavite, buong aking loob, magninegosyo ako, magpapayaman ako, kailanman, hindi ako magpapastor. Kasi tisod. Sabihin, na-prostrate ako sa aking buhay. Kaya nga, natayo ang iglesyang ito, and the rest is history. Kayo na nakakaalam. At ganito sa panahon natin, ang ating goal is to create a history of being God's instrument to reconcile as many people to Jesus. Yun ba ang dapat na pangunahin natin? Hindi yung mga temporal na bagay. Maganda yan, gusto ko rin yan. Pero ang kasaysayan na gustong masulat sa God's Light Christian Ministry na sa lahat ng papasok dito, ang Diyos ang itataas. Kaya meron tayong solid Deo Gloria doon sa harapan ng building natin. At ang iglesyang ito, tayong lahat, ay maging instrumento para yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord, ay maituro natin si Jesus na siya lamang ang Diyos na tagapagligtas at magbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya sa atin. Iyon ang purpose ng ating pagkakatatag ng iglesyang ito. When I finally decided to move under God's guidance, when I began to allow God to guide me through His revealed will in the Bible, when I allowed the Lord to guide me and teach me to trust Him every step of the way, when I allowed the Lord to guide me, to transform me in the life of holiness and obedience, my life was never the same again. I have no regret at all. Instead, my heart is filled with gratitude to the Lord. I am nothing. Wala akong pwedeng ipagmalaki. But God showed me my value. That is why I resolved to have this mindset. The mindset, what is anchored in the Word of God and an inward reflection based on how God values me. Kaya mga kapatid, sana tayong lahat na narito ay pasakop natin ang ating buhay kay Jesus. Bigyan natin ng value ang ating sarili. Hindi sa pamagitan ng pagpuri ng ibang tao. Alam niyo, kahit anong buti ang gawin niyo sa ibang tao, hindi lahat bibigyan kayo ng value. Hindi kayo bibigyan ng worth. Pero pagka kay Lord mo, binigay ang sarili mo, makikita mo. Kahit sa tingin ng iba, napakahirap mo. Sa tingin ng iba, parang wala kang worth sa mundong ito. Pero kay Lord, may worth ka. Kasi mahal ka niya. Pwede po ba tumayo tayong lahat?
Bigyan natin ang ating pagsamba, ang ating mga sarili sa pag-dedicate sa Kanya habang mino-worship natin na si Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with song. Mga kapatid, this is my prayer today para sa ating lahat, that you trust the Lord with all your heart. Do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge God and allow Him to direct your steps. Your goal is to be righteous in the sight of God. Sapagkat, ang sabi ng Bible, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Ang lahat ng naranasan kong ito ay pwedeng maging karanasan nyo rin o maaaring higit pa ay pagkaloob ni Lord sa inyo. If you will keep moving under God's guidance. I will trust in you. One more time, awitin natin ang ipagsamba sa Diyos. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Always feel Let the my weak heart say, with I am strong in the strength of the Lord. Lord, muli po, amin pong kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa taong year 2025, gabayan mo po kami, Panginoon, patnubayan mo po kami ng lahat ng aming lakarin, lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga salita mong aming narinig ay hindi lamang itong magrema sa aming kaisipan, kundi maisagawa po namin ito. Panginoon Diyos, kung anong aming pagkukulang sa year 2025 kasalanan, hayag o hindi hayag, patawarin mo po kami, Panginoon Diyos. At sa pagkakataong ito, nagpapalinis kami sa iyo, sa iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Pabanalin mo po kami, Panginoon, at maging katanggap-tanggap sa iyong kaharian. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagpapala. Salamat sa ginawa mo po sa aming buhay. At muli, Panginoon Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. Ito pong aking dalangin na may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen.